yun, good afternoon. So, nandito tayo ngayon sa San Pablo, Laguna. Itatry natin yung STK100 Ultra. So, version 2 siya. Ang Kawal version. So, itatry natin siya in the range. Jeep Blue in the range. Shooting range dito sa San Pablo. Tara na. Okay, so good afternoon mga kaibigan. Nandito tayo sa indoor firing range ng GP Ble. GP Ble Indoor Shooting Range. Pero si Kuya yung mag-assist natin ngayon for today. Kuya, hi ka naman sa camera. Hi ka naman sa camera. Baka may gusto kong batiin. Okay. So, nandito tayo upang itry yung ating STK100 na Laang Kawal version, STK version 2, Ultra version 2. So, bago tayo mag-fire or mag-load ng kahit ano sa ating magazine, so, punta muna tayo sa 4 rules of gun safety. Kapitan natin. So, rule number 1, always treat every gun as if it is a loaded gun. Never point the muzzle of the gun at anything you do not intend to shoot. Number 3, keep your finger off the trigger unless you are ready to shoot. And rule number 4, be sure of your target and what's beyond. So, para safety tayo. Diba tama, Kuya? Okay. So, si Kuya, kung dito kayo mag-shoot, may mag-RO sa inyo, range officer. No? So, ngayon, itatry naman natin siya ng 50 rounds sa kanilang indoor target. So, sabi ni Kuya, kung pupunta kayo dito, wag muna tayong target sa head. So, sa center mass lang muna tayo. Okay? So, loadan ko na muna ito ng 3. Parang zeroing lang muna. And then, try natin i-fire. Okay, for this first shot natin or first natin, so, bago tayo mag-fire, kailangan natin ng eye protection, tsaka ear pro, kasi indoor tayo. So, medyo malakas ang tunog niyan. So, for our first fire, magta-try lang tayo muna mag-zeroing ng 3 rounds. Load ko na, Kuya. So, 3 rounds. Hindi pa siya kita dito. 3 rounds. Okay. So, ear pro, eye pro. Ear pro. Load na natin. Kuya, load ko na. Load and make ready. Verify. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Firing. Hitting low. Okay, so tingnan natin kung nakatama ako. Kung makikita nyo, low right. Hitting low right. So, matagal na akong dinakaputok. 2022 pa. So, ibig sabihin niya, medyo may anticipation ako sa aking trigger pull. Load ulit ako ng 5. Okay, so medyo nakalkulado ko na yung putok nung STK. So, kung makikita nyo, nag-try akong mag-aim sa center. So, hindi ko kita kasi, ayan. Kung pag nag-aim kayo sa center, so medyo mababa siya tumatama. So, ang ginawa ko, medyo kinompensate ko, itinaas ko siya ng konti. And then, halos pumasok na siya dun sa gitna.
Wow! So, tapos na tayo sa first 10 rounds natin. So, medyo nakuha naman natin yung center aim. Yan. So, center mass lang lagi ang putok natin. So, makikita natin kung may zoom natin. Kung may zoom natin, medyo tumatama na tayo sa gitna. Nung una mga putok natin, getting tayo ng low right kasi left-handed ako eh. So, medyo anticipation pa yun. So, medyo nakuha na natin. Putok ako ng 10. Dali lang naman mag-load. Gusto nyo matuto mag-load, ganito lang naman. Babaon nyo lang naman to. Load make ready. Isa. So, yun yung unang hindi pumutok natin. Ito tayong hindi pumutok, pumalo siya sa primer. Tuwalin muna natin to. So, importante kaya na-check nyo yung inyong firearm para pag nag-malfunction, alam nyo kung paano gagawin kagaya hindi pumutok yung isang reload. So, alam natin. So, hindi naman talaga may iwasan yan dahil ito ay reload. Wow. Okay, so nakaubos na tayo ng 30 rounds. So may isa lang hindi pumutok. So 29 rounds out of 30. So I think the break in na natin tong original magazine niya. Try naman natin i-break in tong extra mag niya. So parang kagaya lang din siya ng Glock. Insert magazine na ako. Load make ready. Firing. Okay. So, wala pa naman ako lumalabas na o nag-aawol. Wala pa ako nag-aawol na bala, no? So, yan. So, yun. So, parang wala pa naman akong lumalabas. Ano ito, kuya? Pwede pa natin layuan ng konti. So, layuan natin ng konti. Itong distance na to parang 5-7 meters to eh. So, layuan natin. So, yan ay mga 10 meters na yan. Tama? So, doon ulit tayo sa magazine na reserve o yung sa extra mag natin. 5 rounds, 10 meters. No? So, iputok ko lang to. Then mamaya, kabilang angulo naman. $10 meters. 5 rounds. Load, make ready. Firing. Pala. Hindi na nag-open bolt. Okay. So, may tama ako na medyo mababa sa left. Bro, anticipation lang yun kasi malayo yung target natin eh. So, putok ulit tayo ng another 5 rounds. Okay, maswerte tayo ngayon kasi parang walang ibang pumuputok eh. So, parang solo natin yung range ngayon. Sama lang si Kuya, saka yung isa pa niyang kasama. So, medyo nilayuan kung makikita nyo. Lagay tayo ng another 5 rounds. Okay, so, another 5 rounds. Putok natin sa ganong kalayo. Firing.
Okay. Wala tayong nag-awol. So, wala tayong nag-awol na bala. So, pwede pa. After 3 years, almost 3 years na hindi tayo pumuputok, pwede pa. So, kung gusto nyo mag-aral ng shooting, so, kailangan medyo may budget din kayo. Kaya ng 1.5, usual na 1911, up to the for competition ready na ba rin? So, yun. Kung gusto nyo pala, kung wala kayong dalang sariling firearm, sabi ni Kuya, pwede kayong mag-rent sa kanila. Mamaya papakita natin yung mga available nila. Reload, loading. Firing. Malayo to. Hindi kinain. So, may hindi kinain na siyang bala. So, try natin ulit. Yun. Firing! Okay, so may muntik na tayo umawol na isa. Yun yung anticipation ko kanina. Na-anticipate ko yung isang putok ko. So medyo mababa siya. So load na natin itong last 6 rounds. So sana pumutok na isa. Lalagay ko sa pinakadulo. Ito yung hindi pumutok kanina kasi minsan gano'n naman talaga. Okay, so nakaubos na tayo ng 50 rounds ngayon. Load. Firing. Anticipated. Okay pumutok lahat. Pero na kung tinamaan na mababa. So, yung ating isang reload kanina, so, may isang reload na hindi pumutok, kinarga lang ulit pumutok siya. So, baka naman, hindi lang pumalo ng todo yung striker natin. Or baka hindi naman pumasok kasi ng todo yung bala. Ayan nangyari yun. So, yan. 50 ubos. Kuya, pwede ba natin ilapit yung ating target? So, titingnan natin yung target natin. Ayos o. Automatic, hindi ka na kailangan pumunta sa range na malayo. So, explain ko lang din para alam nyo. So, halos lahat naman ng putok natin pumasok do sa target, no? Meron lang tayong 2 or 3 na hindi pumasok. So, ito naman, nagkamali ako dito kasi anticipated ko yung pagputok dyan sa 3. Ito yung unang groupings natin. So, ito yung hitting low right, no? Kaya siya hitting low right kasi kaliwete ako. Kung kanan kayo, mas matagal hindi pumutok, low left naman yung kalimitan. So, medyo kinompensate ko lang siya para tumama siya dito. At yung-target ko kanina ito, so medyo bumaba siya. So, ang ginawa ko, kinompensate ko lang siya, tinaas ko siya ng konti, and then the rest naman is pumasok na dito. No? So, ito, medyo nag-compensate lang ako dito, or na-anticipate pala yung putok. So, minsan talaga, pag talagang hindi pumuputok, gano'n na nangyayari. Di ba, tama mo, Kuya? Ayun. So, may mga kasama tayo dito mga range officers. Naman siyang another set of 50. Reloads natin. So, reloads natin yan. So, try natin naman pumutok ng 10 sa 10 meters. Then mamaya, last na putok natin, is 17 rounds natin siya. So, itinabi na natin yung last magazine natin. So, putok muna tayo ng 4 dito sa ating magazine. Na isa pa. So, 50 rounds, 50 rounds na reload. Hindi naman siya naman nag-malfunction. Tingin ko yung isa kasi hindi na
napalo nung striker yung pinaka-primer niya or hindi lumubog ng todo. So, nung binalik ko naman, pumutok naman siya ulit. Firing! Wala pang abol. So, ang ka-importante nang lagi kayo nagda-dry fire, nagpa-firing is yung skills nyo nare-refresh and at the same time, hindi kayo kinakabahan na humawak ng firearm. So, paghawak kasi ng firearm, kailangan lagi kang kalmado, hindi ka nang gigigil, hindi ka natatakot na kung ano mangyayari sa firearm mo. Especially, kung kayo ay gumagamit ng mga striker-fired na pistols. So, if mapapansin nyo, wala siyang external safeties kagaya ng mga 1911s natin. So, ang safety niya mismo ay nasa trigger. So, ikasa ko lang. Empty naman. So, kung makikita nyo, nandito yung safety niya mismo. So, yung trigger kasi niya, nandito. Kahit anong kalabit mo sa trigger, kung hindi mo pipindutin yung safety niya, flat trigger din siya, hindi siya puputok. Yan. So, i-load na natin. 10 rounds. Make sure na okay, firing. Anticipated. Firing. Okay, so may isa ulit hindi pumutok pero feeling ko naman hindi lang masyadong bumaon kasi yung primer. Kasi baka nga hindi pagkaka-load niya. So parang medyo mababaw nga yung pagkaka-load ng striker sa primer. So yan. Mamaya ulit ito sa dulo. So minsan sa mga magazine din yun, hindi pa masyadong kasi first time namin ginamit, so minsan hindi rin naman eksakto pa. So parang binibreaking kasi natin yung baril. Yun. So kung gusto niyo ng remembrance, bukod sa picture nila sa page nila, pwede kayong pumunta dito at ikunin niyo sa kanila yung target paper. 5 rounds sa ating extra magazine. Load. Firing. Almost lahat ng shots natin ay center mass pa naman. So, tinatanong ng iba, hindi ako law enforcement, hindi rin ako police, no? Ako po ay isang reservist ng Philippine Army. So, tanong nila bakit hindi daw barilin sa braso, sa binte, or bakit sa katawan lagi binabaril. Kasi ang reason dyan, kung bakit binabaril siya sa center mass, kasi center mass yung pinakamadaling tamaan or yung katawan. At the same time, sabi nga dun sa ating gun safety rule number 4, be sure of your target and what's beyond it or nasa likod niya. Kung binaril mo siya sa extremity, sa binte, sa kamay, may chance kasi na tumalbog yung bala, lumabas at mag-ricochet, tamaan yung mga ibang tao. So center mass kasi, maliit na yung chance na lumabas yung bullet sa katawan. Although may mga bullets na lumalampas talaga, pero mas maliit yung chance na lumabas siya at makatama ng iba or mag-ricochet. So, ano lang naman yun, added info lang naman yun. Firing. Wala pang abol. Yung isang hindi pumutok kanina na reload, ito yung pangalawang hindi pumutok ka, so baka naman hindi lang pumasok yung pinaka-primer niya. So, 6 to, 6 shots. Firing. Okay. Lahat pumutok. So, may instance lang talaga na hindi talaga nagsacycle na maganda pa yung bala. Dahil sa magazine, pwedeng dahilan yun, di ba kuya?
Kasi bago pa yung magazine, hindi pa talaga nagsacycle. Pero, naka almost 80 rounds na ako ng reload, hindi pa naman siya nag-fail talaga. Okay. So, sagad na natin to 18 meters. Dahil 17 rounds na to. Okay? So, mahal kasi ang bala, guys. 1,000 na agad yun. Or 2,000 na agad, 2,000 pesos na agad. Okay, firing! Sabi ko. Wow! 17 rounds, last 17 rounds. Walang nagmintis. Although meron ako isang muntik mag-awol, anticipated yun. Okay, so STK 100 Ultra. So reservist lang, ka-all version. 100 rounds reload, hindi siya nagpumalya. Lahat ng 100 rounds ay putok. Although may dalawa na hindi nag-cycle ng tama kasi bago pa yung magazine, pero nung kinarga namin ulit, pumutok ulit siya. So, yan. Maraming salamat sa ating range officer. Share ko lang ulit. Cleared. Tabi na natin. So, thank you. Maraming salamat, kuya. So, next time ulit. So, yan yung ating target. Meron tayong muntik na mag-awol. Isa lang naman ang dulo ko na to, dulong magazine ko na to. So, ayan. So, pwede natin tong iuwi, kuya? Oh, pwede daw iuwi. Maraming salamat, kuya. Thank you. Thank you din po. Okay. So, ito yung mga package nila, So, kung gusto niyo mag-avail. So, for 1911 caliber 9mm, 45 or caliber 40, so 1.5 per head. 1.7 naman yung Glock 45 nila. So, iba't iba, So, yan. And then, ito yung mga price list nila na kung gusto nyo idagdag. Pwede nyo i-avail. Doon pa ba sa likod ito? Yan. So, kung gusto nyo naman ng mga rifles, meron din sila. So, meron silang 22 na .22 long rifle nila. Meron din nyo i-try. So, meron din sila niyan. So, mayroon ba kayo dito yung membership fee? Sa ngayon po wala pa, pero pag nag-grand opening po kami siguro magkakameron po. Okay. So, pag nag-grand opening kayo, tsaka pala magkakaroon. So, ito yung... So opening pa lang sir. Okay. Kaya hindi pa po kami lalabas ng membership. Okay. So, ito yung mga kasama sa mga package nyo? Yes, sir. Tama ba? So, ayan. So, nakikita nyo, meron silang 1911. So, 1911, meron silang 45 niyan, meron silang 9mm. So, meron din silang CZ. Yan, makikita nyo. And then, meron din silang mga Glocks. Yan. So, dito naman, po-provide naman sila ng mga ear protection tsaka eye protection. And then, pwede nyo rin iuwi yung inyong target paper afterwards. Okay? So, kuya, may message ka ba sa mga gustong magpunta dito? Pili lang po kayo kung anong gusto nyong package. So, yun, sabi ni kuya, pili lang daw anong gustong package and then, nagtuturo naman din daw sila. Okay, kuya? So, maraming salamat. Maraming salamat. Okay, thank you. Hanggang sa susunod ulit.